Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog ulit po tayo ngayon. Ngayong araw po ay bumili po tayo ng, ayan po yung trapal, yung lona ng kulay orange. At kailangan po nating ilagay po yan dyan sa may gilid ng pader. Gawa po nung, yan pong baba po niyan ay daanan. Meron pong patwalk yan pababa sa kabilang court. So, kailangan po nating magkaroon ng trapal dyan for safety na rin po ng mga dumadaan. At para hindi po bumagsak yung ating mga yung halo, yung ginagawa nilang pampalaman sa mga hollow blocks. At saka isa pa po sa ano po namin dyan ay para matakpan po yung wire ng Meralco po na halos nakadikit na po kasi siya sa pader namin, kaya para sa safety na din po ng mga gumagawa, kaya kailangan po natin bumili ng trapal na yan para mailagay dyan. Na-cover po yung wire na malapit po sa kanilang ginagawa. Dahil one time nga po ay nasundot po nila yun ng bakal at na kuryente po yung isang mahawak sa dulo. Kaya yun, kailangan po natin bumili ng ganyan trapal para pang takip dyan. So ayan po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpapagawa ng paden, ng part ng bahay namin. Sana i-bless pa tayo ni Lord, ano? Kasi dapat po ay ang bubong niyan yero na lang sana. Kaya lang po ay masyadong delikado po yung live wire na nasa dulo ng pader. Aabutin po siya ng yero. Hindi naman po pwedeng yung yero ay sagad lang dito sa loob ng pader. Yung tubig po mapupunta naman sa loob. Babaha naman po kami dito, kaya kailangan po talaga siya mabuhusan na lang din po siya ng slab. Para po kasi yung slab po kasi niyan ay para po sa slab ng third floor, para magpantay na po sila sa taas. Yun po kasi ang kulang niyan, yung slab ng third floor, para mapareho na po silang mapadiran para magpantay na po yung third floor namin. Kaya nag-keep on praying pa rin po talaga ako, kasi para po magkasya yung ating budget, para mabuhusan po yung slab po ng third floor. Kasi ganun din po kasi ang gagastusin natin dyan pagka bumili po tayo ng yero, tapos bibili din po ako ng kahoy, ganun din po ang gastos. Kasi yung yero po kasi pag kinilagay namin dyan, hindi rin po siya magagamit agad kung sakasakali, dahil yung gagamitin po yata ni Rich sa third floor niya ay yung yung long span, yung kagaya po nung binubong na niya sa fourth floor na makapal. So kaya pagdesisyonan po namin na buhusan na lang po yan ng slab, kasi ganun din po ang gagastusin. Dagdag lang po tayo sa pambayad sa labor, kasi medyo mahal-mahal po yung pagbayad sa labor sa pagbubuhos, kasi mataas-taas na po yung aakyatan ng materialis nila, nasa third floor na po sila maghahalo. So keep on praying pa rin tayo. Sana nga mabilis pa tayo ng Lord, para mapambayad tayo dun sa labor ng gumagawa. Medyo mahal po kasi dito ang labor sa amin sa Antipolo. Ang mason po dito ay yung skilled po ay 900. Tapos yung mga kasama niya ay mga stillman ay titiranggapan ako ng 700, Tapos yung labor namin ay 600. Kaya medyo madugo sa bulsa po ang pagpapatrabaho. Medyo mura-mura ang materialis. Although maganon siya, mahal siya, pero hindi siya ganun kamahal kumpara dun sa ating pagpapalabor. Pero no choice, kasi wala namang gagawa dyan. So yan, abangan po natin yung mga susunod mga gagawin pa po dyan sa ating pinapagawang bahay. Keep the faith nga, sabi nga magtiwala lang tayo kay Lord, kasi siya naman po talagang nagpo-provide ng lahat. Kaya kami nga din po, hindi din namin na-expect na mapapagawa din po namin ito kaagad-agad, diba? Pero nagising na lang ako sa umaga, may blessing na galing kay Lord. Ayan, diba? At mapapabubungan nga po natin itong second floor. At yun nga po ay plano lang po talaga namin dyan ay magpapabubong kami ng yero. Pero habang ginagawa po kasi yan, nakikita ko na po yung yung delikado po ng wire. Since Rich po kasi sa kabilang bahay namin ay nakuryente na po siya, gawa din yung
yero na dumikit din po sa live wire na yan. Sa wire po yan kasi ng Meralco. Ang kuryente po kasi dito sa amin ay pahigop. Once na nadikit ka po dyan, ay hihigupin ka, hindi ka na talaga makakawala dun sa pagkakadikit mo. Kaya yun po ang nangyari dyan kay Rich Falcon dati nung dumikit po yung dulo ng yero ng kapitbahay sa live wire na yan. Pati po yung bahay namin, hindi nagkaroon po siya ng kuryente. Nagkataon naman po na umakyat siya ng maagang maaga. At yun nga po, bigla siyang hinigop ng wire, papadikit dun sa yero na nakadikit po dyan sa live wire. So, ayan, ang tagal po niyang nakapagpag doon po dun sa bubungan namin. Nakita siya ng mga anak ko. Yung mga anak ko nagsisigaw, hindi ko naman pinapansin. Akala ko, yung mga anak ko ay nagbibiro lang kasi madalas naman nakakuryente ang papa nila pag mga nag-i-install siya ng wiring sa bahay. So, parang hindi ko binigyan pansin. Buti na lang po ay may umakyat na kapitbahay namin. At napansin niya si Rich na gano'n nagpapagpag po siya dun sa taas ng bubungan. Parang pinapagpag yung buong katawan niya kasi parang nag-straight na siya tapos pinagpag yung buong katawan niya sa taas ng bubong. Umakyat po yung namin mason. Parang na-curious siya kung ano nangyayari kay Rich. Pag akyat po niya dun sa bubungan, parang nagkaroon ng dagdag bigat yung bubong. Lumundo, parang bumaba yung yero. Kaya si Rich Falcon ay napahiwalay dun sa pagkakadikit dun sa yero na may kuryente. Kaya bigla-bigla siya agad gumulong papalayo doon. At syempre, praise God, kasi hindi ganun inabot ng si Rich Falcon doon sa Piero. Pero ang dami po naming napaoperahan sa kanya doon, yung mga pumutok na mga parang mga balat-balat sa braso niya, tapos yung bumabot sa mga talampakan niya. Yun, pinatanggal po namin yung mga pumutok na laman. So, yan, kaya ngayon po ay medyo nag-iingat na po kami kasi nga ma-experience po kami sa ganyan sa kuryente. At mahirap po makadisgrasya ng mga taong manggagawa. Mas malaki po ang magiging problema natin. Kaya pinag-usapan namin ni Rich na sana ay na lang po natin yan, islaban, bubuhusan na lang natin. Tapos palalagyan ko na lang ng siguro mga 5 patong na hollow block sa taas para matakpan na talaga yung live wire. So yan guys, samahan niyo po ako. Tuloy na po natin yung ating pagpapagawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga video. Ayan, wag po natin kalimutang suportahan na aking kapartner, Rich Falcon TV, at syempre po ang inyong lingkod. Wag po natin kalimutan mag-like and share sa ating po mga video. At maraming salamat po sa Laban Care. Ayan, kay Ma'am Lena Barbosa sa Team Trolala. And sa Team Kalinga po, ayan, maraming salamat po sa ating mga titas, kay Tita Ani Haramilia, kay Tita Terry Anderson, ayan, Tita Maria Luis Vlog, Ma'am Lita Haber, ayan, Tita Irma Hogan, Tita Emily Victoriano, kay Tita Love, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat-lahat po, Ma'am Joy Castillo, Ma'am Asun Batul, Ma'am Sultan Kudarat Girl, and Team Shumay Kolahi Community, thank you very much po. And sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa ating mga video, mga silent viewers, ayan, thank you very much po sa inyong lahat. Kay Ma'am Ingracia Hernandez po, na nag-share din po ng kanyang blessing, thank you very much po sa inyo. Nagbigay po siya sa atin ng super thanks sa ating video. Maraming salamat po. At least po kahit paano ay mag-uunti-unti na po tayo makakaipon ng ating revenue at makakapag-start na po ulit tayo mag-charity po dito sa Antipolo, kasi hindi pa po natin nababalikan si Ate Mayet dahil wala po tayo maibigay. Nung meron po tayong maibigay, kailangan talaga pong kahit paano ay nauubos nga po yung oras ko dito sa pagbabantay ng mga gumagawa at yung mga kailangan nila na bilhin, kaya hindi po ako nakakaalis-alis talaga ng bahay na matagal. Kasi ako lang naman po ang tao dito na nag-a-assist po sa mga ginagawa nila. Kung ano po instruction sa akin na Rich Falcon, kailangan din po ay masabi ko sa kanila ng maayos. Bago pa po dumating si Rich, baka mapabakbak yung mga ginagawa namin, sayang naman. Kaya focus po talaga muna ako dito sa ginagawa para maging maayos po yung patrabaho natin at wala po tayong mga magbabakbakin pagdating ng araw. Kasi si Rich Falcon po, yung tipo ng tao na pag may pinagagawa po siya, kailangan gusto niya masunod yung gusto niya. Pag ayaw niya po at hindi niya gusto yung ginagawa, kahit po ginastusan niya na po yan, pinababakbak niya po talaga yan. Ayaw niya po ituloy kapag ayaw, hindi po maganda sa kanyang paningin. Kaya ingat po ako sa mga instruction niya, kasi ayoko pa dumating ng time na
mamaya ay pinaghirapan namin at ginastusan, mapababakbak lang pala. So ayan, kaya po pasensya na po muna kayo at hindi po ako nakakapag-charity, hindi po ako nakakaikot. Gawa po nakatutok po ko dito sa pinapagawa po namin dito sa part ng bahay. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Thank you po and God bless. Mabuhay po tayong lahat.
baba dito ah. Okay, sige, ako na. Huwag ka lang palanda. Okay, uli mo. Yan? Oo, yan. Okay. Masakabit naman dito. Ano nakakaya eh? Okay. Ha? Baba mo konti yung tansi. Ha? Oo, baba mo konti. Iba. Yan. Tandaan mo ba ito? Ayan o. Okay. Dali mo rito, Bong. Huwag. Wala naman. Dapat kinahita mo nito, oh. Ako na. Pagitin mo, Bong. Sabi mo kay Ricky? Nagbigay nga ng bala, marupok din. Ganun lang talaga mga palay. Uy! Okay na yun. Reklamo kasi libre nga eh. Pag-libre na rin. Ayun naman, oh. Para naman kayong tulong eh. Ganun naman talaga ang mga palang. Dikit mo. Tawaran ka pa. Panyan. Dikit mo doon, oh. Bakit kung dikit mo? Malayo yan. Maniwala ka sa'yo. Mahirapan ka dyan. Layo yan. Itesting mo. Malayo ka yan dito, oh. Malayo? Ha? Mahirapan ka dyan. Sisilip ka ng talisi eh. Malayo. Ayaw ka rin sumunod muna.
Ayan.